Nagtatrabaho ka na wala ka namang pasok. Tay, gutom na ako. Huwag ka mag-alala, kakain na tayo pagbalik namin galing palengke. Gutom ka na. Masayahin at puno ng buhay. Ganito ilarawan ni Jonalyn ang anak na si Fatang. Ayon pa kay Jonalyn, dahil bunso, si Fatang daw ang paboritong anak ng kanyang tatay Dennis. Palibas at siya'y bunso, talaga siya'y malambing, makulit. Madaling araw pa lang, gigisingin na ako, Mama, pahingi akong pang-almusal. Kaya naman, kahit sa panaginip, hindi lubos maisip ni Jonalyn na magiging biktima ng malagim na krimen, ang anak. Nung ibinaba na, wala akong nagawa kundi lang ang umiyak. Na-confirm ko kasi talaga yung anak ko kahit hindi ko pa nakikita yung muka. Alam ko kasi na yun yung anak ko. Ang malagim na krimen, gumulantang sa mga residente ng Barangay Lumang Bombero at Timonan, Quezon. Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang babaeng nakitang patay sa Timonan, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, positibong hinalay ang biktima. Sir, ano tong lugar na to? Sir, dito yung nakita namin sir, yung mga ibang mga blood spot na nakakalat sir dito sa lugar, pati yung tsinelas ng bata sir. Matapos paslangin, isinilid pa ng suspect sa sako ang biktima. Makikita naman sir natin dito sir sa kabit. Okay. Itinuro sa amin ng Atimonan PNP ang lugar kung saan natagpuan ang sako. Ano siya, nakahiga? Nakapato? Nakahiga sir. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, isang closed-circuit television o CCTV footage ang napasakamay ng Atimonan Police. Sa kuha ng CCTV, makikita si Fatang kasama ang isang batang lalaki. Dito po sir, makikita po natin yung tatlo po na magkakasama po silang tatlo papunta po sa Angeles Street. Makikita rin na isang binata na may hawak na sako ang kasama ng dalawang bata. Dito po sa kasunod po, makikita po natin na ito po yung sinasabing sako po na pinaglagyan po ng bata. Then kasama po nito yung sinasabi po natin na biktima po. Okay. Sir, tatlo po sila dito, pero bakit dito dalawa na lang sila? Yung bata, yung isa po ditong bata po is umikot po dito sa may kotse. Bakit po? Namumulit nga po sila sir ng mga plastic. So nangangalakal Yes, siya? po, sir. Okay. Hinanap ng mga pulis ang batang lalaki na nakita sa CCTV na kasama ni Fatang. May tuturo mo ba kasi nakita mo sa botol? Siya po! Okay na yan. Di ba? Mas malakas sa akin. Isa pa. Pahayag ni alias Renren sa mga pulis, nilapitan daw sila ng isang lalaki at niyaya ng mga lakal. Talo sana. Akin na lang to. Mga bata, gusto niyong libre ko kayo? Mga lakal tayo, tapos pag kumita tayo ng pera, libre ko yung pagkain. Sige na, sama tayo. May pagkain naman eh. Oo. Sige na nga. Tara, doon tayo. Ano gusto niyo pagkain? Pero sa gitna ng paglalakad, iniwanan daw si Renren ng lalaki at isinama lamang si Fatang. Pwede ka na umuwi. Sige na. Lagay mo na dito. Hindi, pwede ka na umuwi. Kaming dalawa na lang mga kalakal. Kaya naman namin dalawa, di ba? Apa. Kaya talaga nito. Sige na, akin na yan. Lagay mo na lang dito. Pagkain ko mamaya Hindi kita bibigyan. Sige na, pauna ka na. Hindi ka, doon tayo banda. Hindi. Sige. Ano daw po sinabi sa kanya? Mangunguha daw po muna siya ng mga kalakal po. Tapos silang dalawa? Doon po sa kabila po sila. Ayon kay Renren, ang lalaking nakita sa CCTV at ang lalaking huling nakita niyang kasama ni Fatang ay walang iba kundi si Peter, ang tumatayong pangunahing testigo sa krimen na siya ring nagsumbong sa mga pulis. Yung case po in-file ko po na rape with homicide po. Pwede mo bang ituro kung sino yung nakita mo sa botol? Siya po, sir. Siya po yung nakita ko sa burol. Samantala, bukod kay Renren,
isang lalaki rin ang nagtungo sa istasyon ng pulis upang maghayag ng kanyang nalalaman. Itinago namin siya sa pangalang Lito. Ayon kay Lito, kitang-kita niya kung paano isinilid sa sako ng suspect ni si Peter ang batang biktima. Ano ba talagang totoong nangyari? Dahil sa salaysay ng mga saksi, dagdag pa ang kuha ng CCTV mula sa pagiging saksi. Naging pangunahing suspect sa pagpatay kay Fatang si Peter Aurieda. Kuya, wala naman tayong makitang bote dito eh. Meron yan. Kalaunan, inamin ni Peter ang nagawang krimen. Nahaharap sa kasong rape with homicide ang suspect ni si Peter Aurieda. Yung status po ng kaso po is ngayon po ito po ay nakapile po sa aming RTC Gumaca po noong March 4, 2024 po. Sa ngayon, nasa pangangalaga pa ng Atimonan Police ang suspect. Kilala mo ba yung bata? Hindi. Pero nakikita mo siya minsan-minsan. Dito po sa Bipan. Oo, doon nakikita mo na siya. Mga 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. 1 linggo po ako nagigilas. Bago pa lang. Ikinuwento rin ni Peter sa amin kung paano niya niyaya ang bata na sumama sa kanya. Anong sabi mo sa kanya nung dinadala mo na siya sa lugar? Bibigyan ko po ng pagkain. Mga bata, gusto niyong libre ko kayo? Mga lakal tayo, tapos pag kumita tayo ng pera, libre ko kayong pagkain. Umamin din siya na sinakal niya ang biktima. Paano sa'yo? Saan ka nakakuha ka? Yung sa damit. Sige, damit galing sa damit niya. Crop top o tapos, sige, nung nangyari, tinanggal mo yung tali. Base po dun sa sinumpang salaysay po ng pag-amin po nung suspect, makikita po dun na sinasabi po nito na kanya po itong tinalian po sa leeg. Hindi ko na po napigilan yung sarili ko. Pagkatapos, isinilid daw niya sa sako ang biktima. At saka umalis sa lugar. Paano siya saan napunta sa sako? Nilagay ko po, sir. Saan ka nakakuha ng sako? Yung dala ko po. May dala ka talaga. Para saan talaga yung dala mong sako? Nangangalakal lang po ako nun. Ano ba yung ginawa ko? Napag-alaman din ng mga pulis na sangkot sa illegal na droga ang suspect. So nung nangyari yung krimen, nakagamit po siya ng droga? Di umano po, ayon po sa kanya pong sinabing salaysay po. Ano daw po ginamit niya, sir? Marijuana daw po. Sa kabila ng lahat, panawagan ng suspect sa pamilya ng biktima. Sana pong patawad niyo po ako sa nagawa ko sa anak niyo. Sisisi po ako sa nagawa ko. Pero para kay Jonalyn, walang kapatawaran ang karumal-dumal na sinapit ni Fatang sa kamay ni Peter. Gusto ko nga sana, ugutin ang kuko isa-isa, gugupitin yung kamay niya isa-isa, puputulin yung kamay niya isa hanggang sa siya nang humingi ng kamatayan niya, sir. Ganun sana, yun parang siguro baka sakaring maramdam, yung ramdam niya, yung sakit, yung naramdaman ko. Samantala, tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pamilya ni Jonalyn. Bukod sa trahedya ng pagkamatay ni Fatang, Time of death, 5 o'clock. Dok, ano pong nangyari? Mrs., hindi ho namin nakayanang iligtas ang mister ninyo. I'm very sorry ho. madaling araw ng March 3, 2024, binawian naman ng buhay sa ospital ang padre de pamilya na si Dennis. Hindi ba sabi ko, malalagpasan natin to. Bakit? Bakit?
kumbaga sa akin, mabigat man sa loob ko, namatayan ako ng anak. Pero may 4 pa akong anak na lahat sila ay nangangailangan pa sa akin. Kaya, kailangan kong pakatatag. Medyo hindi talaga ako okay. Na pinipilit ko kasi gawa ng mga anak ko, may mga anak ako, may apo pa ako. Sa pagkakahuli kay Peter, hiling ni Jonalyn ang mabilis na pag-usad ng kaso. Mahal na mahal ko yung anak po. Ngayon po ay wala na po akong ikukuhan sa kanya. Ngayon matatahimik ka na. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Gusto lang sana na may gabayan mo pa ang papa mo na nawa kayong magkasama. Pangako niya sa anak, hindi titigil hanggang makamit ang hustisya. Patang, kung nasa saan ka man, ito lang tatandaan mo, mahal na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Hindi ka namin malilimutan. Mahal na mahal ka namin. Mawala na ako ng makulit na anak na malambing, nangungurot sa tiyan. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan.